vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas... Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes, 17 sa buwan ng Marso? Kayo po ba ay nakapaggas bago ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo kanina or kagabi, hating gabi? At by the way, ang ginagawa ko po, tekniko po sa inyo dahil nagda-drive po ako kapag bukas kasi, di ba? Bukas mag-i-increase na naman para sa mga ibang gasoline station dahil staggered yung pag-i-increase, no? Tapos sa Thursday ulit, mag-i-increase na naman. Ang ginagawa ko, magbibiyahe ako ngayon. Bago ako umuwi, mag-gas up ulit ako. Bago magtaas ulit bukas dahil para nare-refill. Sayang din po yun. Every centavo counts. Alam niyo po ba, yung aking maliit na sasakyan, hindi po mamahalin sasakyan ko kaya medyo matipid. No? Hindi po ako naka-SUV. Compact yung sasakyan ko. Yung parang 3 guhit pa lang ang nawawala. 1.8 plus 1.8, 1.8. Ganon, yun. So, 3 guhit pa lang ang nawawala. Ang laki na ng binayaran ko. Halos 3,000. Yun po yung pina-refill ko. So, imagine, no? Ang kinaharap ng ating mga kababayan na talagang noong bago pa man itong mga increases na ito sa produktong petrolyo, hirap na pag-meet or ipag-meet both ends, no? Na paano pa nila pinagkakasya ngayon ang ating budget. Usapang Legal. Ramdam na ramdam po ng lahat itong mga pagtataas na ito ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sinasabi nila, nasa 167 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan kapag sinuspend, tama ba ako, sinuspend ang excise tax ba o value added tax, no? Pero imagine mo, ilang bilyon naman po ang nawawala sa korupsyon, no? Tanggalin nyo lang yung korupsyon dyan sa flood control na ilang bilyon. Abay, wala, hindi dapat na mag-alala ang ating pamahalaan. At saka ilang piso, no? Ang laki. Habang tumataas po kasi ang presyo ng produktong petrolyo, tumataas din. Mas tiba-tiba pa ang gobyerno. Bakit kanyo? Kasi yung 12% na value added tax. So ibig sabihin, yung tax base ay tumataas. Ibig sabihin tumataas din, no? Yung halaga noong 12%. Kaya habang tumataas, lumalaki ang kita ng gobyerno. Babas-babasan nyo man lang. Total naman, napakarami sa pondo na ibinabayad nating buwis ay napupunta, no, doon sa mga sa mga bulsa, no, ng ating mga iba lang hindi lahat, ibang mga opisyales ng gobyerno at saka kanilang mga Nepo baby. Usapang Legal. Pasensya na kayo nakakainit ng ulo. Malamig-lamig ang panahon ngayon, pero sino ba ang hindi init ng ulo sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo? At syempre pa, laging may ayuda para hindi naman sa sinasabi nating bawal, Laging may ayuda pero para sa iba. Pero yung mga nagbabayad ng buwis regular, ano po ang tulong ninyo para sa amin na mga nasa middle class or lower, kumbaga medyo nakaangat-angat sa class C, pero bago pa ang taas ng presyo ay talagang ini-stretch po namin ang aming mga pondo. So ano ngayon ang pakinabang namin sa gobyerno? Kaming mga nagbabayad ng buwis na laging ang focus lang ng ating pamahalaan ay yung mga dole-outs. Paano kami? Kaya napakahalaga po sana na madiliin na ito at kino-consider yung ambag din ng ating
mga ordinaryong manggagawa na bago pa man matanggap ang sweldo ay meron ng kaltas, samantalang yung iba ang dami-daming mga paraan para hindi makapagbayad ng buwis. Usapang Legal. Anyway, nai-segue ko lang. Yan, hindi po 'yan ang ating talakayan tonight dahil ang talakayan po natin as promised, bagaman at hindi available si Attorney Dan Calica. Meron po siyang klase sa criminal law dyan sa UP Diliman. Pero tatalakayin po natin yung paano ba makapagpiyansa at ano-ano ang mga requirements dito. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Of course, na-screenshot ko na po yung iba dahil since announced po ang topic natin tonight, marami po ang nagpadala ng mensahe. May kinalaman po sa piyansa o pagpapiyansa. Kaya susulitin natin ang oras na natitira sa ating programa. So, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment o kaya naman sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live tonight bilang comment. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Feel free to share our discussion tonight dahil alam niyo po, napakarami sa ating mga kababayan na naaresto, nahaharap sa iba't ibang kaso, ay nakakulong, Pero alam niyo po, marami dito o malaking porsyento po dito ay bailable. O kaya sabi pa nga nung kaibigan ko ay piansable or ibig sabihin pwede sana na makapagpiansa, Meron nga lang mga sumasabit dahil maraming mga konsiderasyon, Syempre, lalong-lalo na ngayon napakahirap magpiansa lalo na kung wala kang pera. Siyempre, bago mo paglaanan ang piyansa, ay paglalaanan mo muna yung ilalagay sa ating hapagkainan araw-araw. Pero, bibigyan ko po kayo ng tips. Kung sakasakali man at kayo ay nasa ganitong sitwasyon, meron po kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, girlfriend, boyfriend, kalaguyo, na nasa ganitong sitwasyon, pwede pong makapagpiyansa. Basta, meron pong generally po kasi sa ilalim ng batas, sa ating article sa Bill of Rights, binabanggit po noon na ang bail ay karapatan ng mga taong naharap sa kaso o naaresto. By bail po, pinag-uusapan po natin ay itong mga kasong ito na kaya nag-involve ng bail ay kasong kriminal. Kung civil po ang kaso ninyo or administratibo o kaya naman ay labor case, yung pong mga kasong yun ay wala pong piyansa dahil wala naman pong kulong doon sa mga kasong iyon. Sa mga criminal cases lamang po, merong kulong and therefore merong piyansa. Usapang Legal. Ang pagpapiyansa po ay isang karapatan para makalaya pansamantala ang akusado habang nililitis ang kaso. Kapag ka po na-issuehan ng warrant of arrest, ganito po kasi ang sitwasyon, kapag ka nagsampa ng reklamo sa prosecutor, lahat po ng mga kasong kriminal ay nag-uumpisa sa prosecutor's office. Maliban na lamang kung walang kaso, pagkatapos ay na-aresto dahil caught in the act, nahuli, caught in the act na gumagawa ng krimen o kaya katatapos lang na gawin ang krimen, o kaya nakalaya na tumakas, sabi sa Bisaya umipsot, naka-ipsot, kapag po ganun, hindi po kailangan ng kaso ng reklamo sa prosecutor's office. Pero generally kung hindi po ito warrantless arrest, dumadaan po sa pagsasampa ng reklamo sa prosecutor's office. Niraraffle kung kaninong prosecutor mapupunta ang tinatawag po itong preliminary investigation. Kapag po nagkaroon ng reklamo at meron ng prosecutor assigned sa inyong kasong kriminal, ito po ay mag-i-issue po ng subpoena ang prosecutor. May pagkakataon na yun pong complaint ay kalakip na noong isi-serve sa inyong subpoena para sabihin pumunta ka sa araw na ito at dalhin mo itong iyong counter affidavit. May pagkakataon, pupunta ka doon, may subpoena at pagkatapos pagdating mo doon sa prosecutor ay saka ibibigay sa iyo ang kopya ng complaint at bibigyan ka ng ilang araw para
mag-file ng inyong counter affidavit. Usapang Legal. Although in most cases, no, ipinapadala na po yung kopya ng complaint at para pag-appear doon sa prosecutor's office, dala na ang counter affidavit. Pagkatapos po ng counter affidavit, bibigyan ng kopya yung taong nagrereklamo para may sumagot siya. No? May pagkakataon po pinasasagot pa, tinatawag itong reply affidavit. Reply to the counter affidavit. So, yun po ang gagawin ng igagawin o isusumite ng nagreklamo. Kapag ka po nag-submit ng reply affidavit, may tinatawag naman pong rejoinder. No, yun naman yung sagot nitong inirereklamo, no, doon sa reply affidavit. May pagkakataon nag-i-stop na ang prosecutor sa counter affidavit at wala ng reply at wala na ding rejoinder. Usapang Legal. Kapag ka po, ano, sabi submitted na para sa resolution. Ano yung resolution? Para pong yun po yung desisyon ng prosecutor, no, investigating prosecutor or yung fiscal para sabihin kung may finding ba ng probable cause para litisin o isampa ang kaso sa korte at litisin o minsan may pagkakataon idinidismiss dahil walang probable cause. No? Relevant din po yung talakayan patungkol doon sa reasonable certainty of conviction. Na ibig sabihin kahit pa paano, no? Hindi ito sabi lang nila how-shaw, no? Na pinipilit lang na merong sakasakali may tsansang mag-prosper or may tsansa na ma-convict nga itong inirereklamo. So, dalawa na po, mas mataas na po ang standard ngayon. Ano? At noong pong panahon ni DOJ Secretary Boying Rimulya, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Dahil napakarami pong mga kaso na naisasampa sa korte na wala namang malinaw na batayan at pagkatapos ay nadidismiss lamang at nagkaklag ito, no? Na binabarahan nito yung mga schedule ng korte. Bakit? Sa dami ng kaso, hindi ma-act. Dahil, no, maraming mga wala naman talagang malinaw na batayan at walang malinaw na ebidensya ang nakakalusot dahil ang prosecutor nire-resolve na lang, sige, doon na lang, bahala na kayo dyan sa korte. Usapang Legal. Ayun, kapag ka po nag-resolve ang prosecutor na merong probable cause or reasonable certainty of conviction, no, para isampa ang information sa korte. Sasampa po yung information na on or this day itong si XYZ unlawfully, feloniously, merong probable cause para isampa or litisin ang kaso sa korte. Pagkatapos yun po ang aabangan ninyo. Pag nakarating na po ang information sa korte, wag na po ninyong aantayin na ma-issuehan kayo ng warrant of arrest. Pwede na po kayong mag-apply agad, no? Makapag-post agad ng bail for as long as, no, yung kaso ay bailable. Generally po, lahat ng kaso ay bailable except doon po sa mga heinous crimes or mga capital offenses. At kung ang ebidensya po ay malinaw. No? So kapag ka po malinaw ang ebidensya at capital offense, yun po ay hindi po matter of right kundi nasa discretion ng huwes, ng judge, no, kung papayagan niya ang pagpo-post ng bail or papayagan niyang pansamantalang makalaya ang akusado. Usapang Legal. Kapag ka po nasa korte na ang kaso, ang tawag po sa inirereklamo ay akusado. Kapag ka po ang reklamo ay nasa prosecutor's office pa lamang, hindi pa po siya maituturing na akusado, ang tawag po sa kanya ay respondent. No? So maganda rin po na alam natin ang mga ito. No? Kapag ka po respondent, ibig sabihin wala pang probable cause. No? Hindi pa nasisilip, wala pang resolusyon ang prosecutor. Bakit po mahalaga ang mga ito? May tinatawag po kasi na presumption of innocence until proven otherwise. So ibig sabihin, kahit pa may naisampa na ang kaso sa korte, hindi pa rin siya matatawag na, say for example, ang kaso ay pagnanakaw. Hindi siya maaring tawaging magnanakaw hanggat hindi nadidesisyonan at nasasabi ng korte na napatunayan beyond reasonable doubt na si XYZ ay nagnakaw nga dito kay ABC. So, ganon. Usapang Legal. Anyway, again, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Mamaya po,
may short video clip ako na ipi-play. Ito po ay care of, nagmula sa Supreme Court bilang giya o guide para sa magsasampa or para sa mga magpo-post ng bail. Magbabalik po tayo. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.